us now. Why? Why now? So much has already happened in the first half, and the acceptance speeches have been on fire. Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. Totoo nga ba na matapos nitong pinaglapastanganan ang Diyos ay biglang nangyari ang hindi inaasahang pangyayaring nagaganap sa Hollywood, Los Angeles, California? Hindi pa natapos ang 48 hours. Ito kaya ay parusa ng Diyos? O natural lang na incident? Bakit kaya kung merong trahedyang darating ay tsaka patayo nakaalala sa Diyos? At ang insidenteng ito ay hindi na natural. Ito na yata ang pinakamalala na wildfire na nangyari sa buong kasaysayan ng Los Angeles o sa buong mundo. Parang isang tunay na impyerno na yata ito. Kawawa ang mga tao sa lugar na ito dahil kung ano, yung sinusuot nila ay yun na ang natira nilang gamit. Kaya naman lobhang nakakaiyak ang insidenteng ito na hindi inaasahan ng karamihan. Ang wildfire ay lobhang napakadelikado at mabilis itong kumalat. Nang dahil na rin sa napakalakas na hangin at ito, ang naging posibleng dahilan ng pagkalat ng apoy sa buong lugar. Kamakailan, ang usok ng napakalaking apoy ay sumalakay sa malaking bahagi ng US. Ang nakababahala dito ay hindi lamang ang kalubhaan ng usok, ngunit naapektuhan nito ang mga lugar na daan-daang milya mula sa mga wildfire mismo at naapektuhan sa ilan sa mga pinakamalaking lungsod ng US. Ano ang kailangan nating malaman tungkol sa usok ng wildfire at ang pinsalang maaaring idulot nito? Ang mga wildfire ay tumaas sa Estados Unidos sa nakalipas na ilang dekada. Nasaksihan ng bansa ang pagtaas ng bilang at kalubhaan ng mga wildfire, partikular sa mga kanlurang estado. Ang dalas ng malalaking wildfire ay tumaas ng malaki sa mga nakaraang taon. Ang mas mahabang panahon ng sunog na tinukoy ng mas mahabang panahon ng tuyo at mainit na mga kondisyon ay naging mas karaniwan. Ang National Interagency Fire Center, ang bilang ng mga ektarya na nasusunog ng mga wildfire taon-taon sa US ay patuloy na higit sa 10 taong average mula noong unang bahagi ng 2000s. Ang laki at intensity ng wildfires ay nagpakita rin ng pataas na kalakaran. Ang mga malalaking lugar ay tinutupok ng apoy, at ang mga apoy ay lalong tumitindi na humahantong sa mas malaking pinsala sa mga ecosystem at ari-arian. Ang ilang kamakailang mga wildfire ay partikular na nakapipinsala na nagre-resulta sa pagkawala ng mga buhay, pagkasira ng mga tahanan, at paglilipat ng mga komunidad. Karaniwan, ang mga kanlurang estado tulad ng California, Oregon, Washington at Colorado ay partikular na apektado ng pagtaas ng mga wildfire. Ang mga estadong ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng mga tuyong kondisyon, malawak na kagubatan at isang kasaysayan ng mga kasanayan sa pagsugpo sa sunog na nagambag sa akumulasyon ng mga panggatong. Ang kombinasyon ng mga salik na ito ay nagresulta sa mas malala at madalas na wildfire sa rehiyon. Tandaan na ang mga rehiyonal na pagkakaiba-iba ay umiiral sa loob ng US. At habang ang mga kanlurang estado ay nakaranas ng isang malinaw na pagtaas ng mga wildfire, ang mga kamakailang kaganapan ay malinaw na nagpapakita na walang sino man ang immune mula sa kanilang mga epekto. Kaya kaibigan, habang may panahon pa ay simulan na nating bumalik loob sa Diyos dahil siya lamang ang ating kaligtasan. Ako po si Mr. Do, nagpaalala sa buong mundo. Maraming salamat sa panonood.